Umani ng batikos mula sa mga political vlogger ang halos 16 na bilyong pisong utang ng gobyerno sa France bilang panlaban sa climate change. Si Prince Tripoli sa report. Matagumpay na nakakuha ng concessional funding mula sa pamahalaan ng France ang Department of Finance. Layo nitong mapabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang ng Pilipinas kontra climate change. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million euros o 15.79 billion pesos bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa klima at kalikasan. Ayon kay Secretary Recto, patunay ito ng tiwala ng France sa Pilipinas at isang mahalagang hakbang para sa mas lungtiang kinabukasan. Pero para sa ilang political vloggers, tila hindi ramdam ng taong bayan ang benepisyo ng mga inuutang ng administrasyon, lalo na kung walang konkretong epekto ang mga ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Meron siyang iiwan. Eto. Utang, oh. Utang na naman. Utang na yan. Utang mo, Marcos. Magkano na ba utang natin ngayon? Na naman. Nangungutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Uy, umaabot sa 250 euro. Euro na pinag-uusapan natin. 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion. Ikinumpara rin ng vlogger ang halaga ng confidential funds ni VP Sara Duterte sa laki ng inutang ng Pangulo na anyay mas malaki pa at mas kontrobersyal. Magkano ba yung confidential funds ni Sara? 125. Ito, 15.8 billion. Ayon sa vlogger, kung tutuusin, ayuda lang umano ang maiiwang legasiya ni Marcos Jr. sa bansa. Nakita naman natin na yung may podcast siya, di ba? Para siya yung gusto yung makipag-ayos, tapos nagmamadali na sila para sa... Kasi 3 years na lang eh. Wala siyang maiiwang legacy. Anong maiiwang legacy niya? Ayuda. Tapos yung mga yung pinakamagandang legacy niya na yung hindi ko talaga makakalimutan to, yung pagbaha eh. Giit nila, hindi makatarungang mangutang kung pansariling interes lang ang pinaglilingkuran. Kasi okay yung utang eh. Utang. Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka para magninegosyo ka. Or, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property kasi yung property na yon, you are expecting it to double. To double. Diba? So, parang negosyo mo yon. Diba? Eh kung mangungutang ka para sa coke, para sa luho, o para walang pakinabang, wala yung partner. Kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang, wala talaga makikita. Ayon sa Bureau of the Treasury, nananatiling matatag ang debt portfolio ng Pilipinas dahil karamihan sa mga utang ay pangmatagalan at may tiyak na interes. Ang tanong, sa dami ng utang nito, ano yung maliwanag? Maliwanag? Katulad ngayon, magtatagulan na naman. Ifa-fact check na naman kayo. Ayun. Tapos pag binalita namin, fake news peddlers kami pag nagbaha. Kayo, gagawa kayo ng palpak, tapos ayaw nyo ibabalita namin. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, pumalo na sa 16.75 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Abril 2025. Ito ang pinakamalaking utang na naitala sa kasaysayan ng bansa. Tumaas ito ng 68.69 billion pesos kumpara noong Marso. Hindi trabaho ng Kongreso na talakayin ang isyu ng West Philippine Sea ayon sa isang eksperto. Anya, nagiging panakitbutas raw ito sa mga pangunahing isyu ng bansa na mas dapat tugunan. Narito ang report ni Verhil Parba. Isang panibagong pagdinig ang isinagawa ng TRICOM sa Kamara nitong Huwebes kung saan tinalakay ang patungkol sa fake news. Ngunit naiba ang takbo ng usapan nang sumalang si Adolfo Caado Paglinawan hinggil sa isyu ng West Philippine Sea kung saan tinawag siya na tagapagsalita at tagapagtanggol ng China ng mga kongresista, partikular na si Congressman Benny Abante. Maging si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ay tinawag ding pro-China si Caado at nagpapakalat umano ng fake news. Matapos nito ay hindi na nakapagpaliwanag pa ng maayos si Caado patungkol sa kanyang katayuan sa issue ng West Philippine Sea dahil naiba na naman ang paksa ng pagdinig. Pero para sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy, hindi trabaho ng mga taga-kongreso na talakayin ang issue ng West Philippine Sea dahil ang trabaho nila bilang mga mambabatas ay gumawa lamang ng mga batas. Anya, dapat na ibigay ito ng mga kongresista sa mga nararapat na ahensya tulad na lamang ng Department of Foreign Affairs. Ano ang ililegislate mo? Do we need legislation on South China Sea issue? Really?
I think the South China Sea issue is more of diplomacy. Hindi trabaho ng Kongreso ang mag-adjudicate or mag-usap-usap tungkol sa isang napaka-sensitive na regional issue. Trabaho yan ng mga diplomat. Dagdag pa ng propesor, tila nagpapabango ang Kongreso kay Romualdez at Ariela. I think they're banking on the fact na kapag pinag-usapan ito, magkakaroon ng tinatawag mong tataas probably ang trust rating ni Romualdez, tataas ang trust rating ni Carrela, at tataas ang trust rating ni Presidente. I don't think so. Because to be honest, ang mga Pilipino right now para sa kanila parang again, South China Sea again. Ganun na ang reaksyon nila. Samantala, sinabi rin ni Professor Malindugoy na panakipbutas lamang ang mga issue sa West Philippine Sea dahil maraming mas dapat tugunan ang gobyerno, gaya na lamang ng kaliwat kanang krimen, inflation at nariyan pa ang lumulobong utang ng Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng mga congressional hearing ay nalilihis ang atensyon ng mga Pilipino. Diversionary tactic para ang pag-iisip at atensyon ng mga Pilipino ay imbis na dun sa domestic na mga nangyayari sa Pilipinas, sinishift nila to South China Sea issue, which is an external and a regional issue. Sa huli, sinabi nito na nasasayang lamang ang pera ng taong bayan na ginugugol sa mga paulit-ulit na pagdinig na malayo naman sa kanilang tungkulin na gumawa ng batas. Imagine, sa isang hearing, ilan ang gagastusin mo dyan? Bawat hearing is siguro abot yan ng ₱1,000,000 or something to that effect. Taxpayers' money yan. So why would you devote a lot of money to a hearing na paulit-ulit? Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long-Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay ipapaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad-pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 panahon pa ng President Erap, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na zero budget. Nilagyan ng Senado yan ng at least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of face na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli, nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us, nakalamang na sila they're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate.